Ang isa sa tinuturong reason kung bakit nag-failed ang super duper team ng Suns kasi walang legit point guard. Bago na ngayon ang head coach nila, si Mike Budenholzer. So dalawa na ang naging championship coach ni Kevin Durant at ni Booker sa Suns. Yung nauna si Frank Vogel. Sinabi na rin ni Coach Bud na there's no doubt kailangan talaga nila ng isang legit point guard. Kailangan din nila maging versatile kahit walang point guard sa kanilang rotation. Hahanap pa rin naman sila ng pwedeng ilagay na kasama ni na Kevin Durant. Ayon naman kay James Jones, walang option na i-trade nila ang either kina KD, Booker o Bradley Beal. Si Kevin Durant mahirap i-trade, malaki yung investment na ng Suns sa kanya. Si Booker yung young player nila na mahirap din i-trade dahil nasa supermax contract na. Kung iti-trade naman ng Suns si Bradley Beal, hindi ganong kadali. Bago kasi siya ma-trade ng Suns, kailangan munang i-veto ni Beal yung kanyang no-trade clause. Nagte-take effect pa rin yun. Kung ayaw ni Beal sa isang team na iti-trade siya ng Suns, walang magagawa ang team doon. Kaya wala silang option talagang ma-trade yung isa sa tatlo. Doon di umano na isahan ng Wizards ang Suns. May ipit sila sa kontrata ni Bradley Beal. Kahit sinabi pa sa isang article na nagkamali ang Suns sa pagkakatrade kay Kevin Durant at subukan na lang i-trade pabalik ng Golden State para makakuha ng ibang asset. Pero yung kay Beal talaga yung nagpahirap sa Suns dahil sa no trade clause. At si Bradley Beal ang may desisyon kung magpapatrade siya or hindi. Makakapamili pa siya ng team kung saan niya gustong puntahan via trade. Next season may $150 million agad sa salary cap ng Suns. Para pa lang yon sa tatlong superstar. Pwede naman silang lumagpas, may tax naman. Kaso, yung mid-level exception nila, hindi na pwedeng magamit. Pwede kasing ibigay sana yon sa isang legit point guard. Ang available point guard sa free agency na pwedeng makuha ng Suns sa mababang presyo, si Kyle Lowry kasi na-buyout na siya. Si D'Lo, hindi nila makukuha sa mababang presyo yun. Si Markelle Fultz, injury naman. Ang pinaka-best option nila, ibalik si Cameron Payne kasi siya ang kapalitan dati ni Booker. Andun din si Patty Mills na available. Hindi naman nila kailangan ng isang superstar na point guard, kailangan lang ng Suns ng isang legit point guard na kayang mag-equalize sa kanilang turnovers lalo na sa mga crucial play. Sa NBA draft, mayroong number 22 sa first round ng Suns. Sa mga susunod kasi wala na dahil nagamit nila sa trade. Ang pinakamalapit nila makuha na best point guard sa draft class ay si Jared McKay ng Duke or kaya si Devin Carter ng Providence. Sila kasi yung nasa mid-round ng ranking para sa 2024 draft. Ito nga lang yan, hindi kasi madali maglagay ng rookie sa rotation na meron 3 star. So siguro naman makakakuha ng ibang point guard ang Suns pagdating ng next season na maisasama kina KD. Sa playoffs naman, meron ulit Game 7. Ito ay sa pagitan ng Knicks at Pacers. Palaisipan tuloy kung magkaka-Game 7 yung isang series pa. Si Josh Hart na hurt nung Game 6, nagkaroon ng abdominal soreness. Uminom ata na maraming tubig. Base naman sa mga ka-teammate ni Josh Hart, okay na siya after ng Game 6 at may possibility makalaro siya ng Game 7. Bago din umalis si Josh Hart ng game, naka 31 minutes na siya. Malamang abutin din siya ng 40 minutes kung hindi siya nagkaroon ng injury nun. First quarter pa lang naramdaman na ni Josh Hart na sumasakit yung parte ng tiyan niya. So maaga pa lang sa game meron na siyang injury. Nung Game 5, nakalaro pa si Josh Hart noon ng 39 minutes. Nung Game 4, nasa 23 dahil tambak na rin naman noon ang Knicks. Pero yung last time ni Josh Hart na nakalaro ng 40 minutes ay nung April 11 pa versus Boston. 9 straight games si Josh Hart na naglaro ng 40 minutes pataas. Kaya nga yung mga fans dati napaka-comment na lang na baka maging next Derrick Rose si Josh Hart dahil sa minutong nilalaro niya. Nung first round hindi kasi ganun ka-issue or kabigat dahil kapag nagpapalitan ng home court yung team at least 2 o 3 araw ang pahinga. Sa second round 1 araw na lang. Si OG Anunoby naman possible makabalik ng Game 7 so hindi pa sigurado yun.